Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, nagbigay po ng garantiya po mga kabida, no? Ito kong si Senator Tito Sotto, ang Senate President po mga kabida, no? Patungkol ho dito sa usap-usapan po na meron pong inilabas na warrant of arrest. Ito kong International Criminal Court po, mga kabida, laban ho dito kay Senator Bato de la Rosa. Although kinumpirma na po ito ng ICC na wala hong ganun, at isang kaso lang po ang kanilang hinahawakan po ngayon mga kabida, at ito po ang kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sa gitna po ng usap-usapang ito, mga kabida, sinabi po ngayon ni Senate President Tito Sotto na hindi po maaring arestuhin ito hong si Senator Bato de la Rosa kung sakali man po, meron pong warrant of arrest po mga kabida na inilabas ito pong International Criminal Court. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong article po ng ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito ni Senator Tito Sotto, hindi ninyo pwede arestuhin sa loob ng Senado kung sa labas na kami dyan. Ayan. Eto po. Mariing iginiit ni Senate President Tito Sotto na hindi maaring arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali ng Senado kahit pa may inilabas o manong warrant of arrest ang International Criminal Court or ICC kaugnay ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ito yung sinabi po mga kabida ni Senator Sotto. Okay? We cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Hindi namin papayagan na arestuhin ang sinumang senador sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay Sotto, ito ay bahagi ng tinatawag na institutional courtesy upang mapanatili ang dangal at integridad ng Senado bilang isang malayang sangay ng pamahalaan. Ngunit, kung gawin ang pag-aresto sa labas ng Senado, hindi na umano saklaw ng tuntuning ito. Ayan. So malinaw po mga kabida, kapag si Senator Bato de la Rosa ay nasa loob mismo ng Senado at aarestuhin po ito mga kabida, of course, ang PNP po yung mangunguna ho dito, mga kabida, hindi po papayagan ng leadership po ng Senado ito kung pag-aresto po kay Bato sa loob mismo ng gusali. Pero, meron pong pero po, kapag andun po sa labas, ito kong si Senator Bato de la Rosa, kahit pa po senador po siya ngayon, mga kabida, hindi na daw ito saklaw, ng alituntunin po ng Senate. Okay? Pwede ho nilang arestuhin yan si Senator Bato de la Rosa, sa labas. Pero sa loob mismo, wala hong pwedeng umaresto po, kay Senator Bato de la Rosa, mga kabida. Yan yung paninindigan po, ni Senate President Tito Sotto bilang pagbigay protection po kahit sino man pong miyembro po ng Senate mga kabida na nahaharap po sa kahit anong kaso po dito ba sa Pilipinas o international po na kaso po mga kabida, katulad po ng kasong kinakaharap po mga kabida ngayon dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung maalala po ninyo mga kabida, napabalita po ito kung si Senator Bato naging co-accused po mga kabida sa crimes against humanity po na kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabilang po sa mga co-accused po niya ito hong dalawang mga dating general di umano mga kabida nung panahon po ni dating Pangulong Duterte bilang presidente po ng Pilipinas, at kung hindi po ako nagkamali po mga kabida, kabilang po ito hong si Senator Bongo, mga kabida, po. Yun yung naunang ibinahagi po ni Senator Amy Marcos, nung kasagsagan po mga kabida ng pag-file po niya ng kaso, o complaint doon po sa Office of the Ombudsman, laban po dito sa mga personalidad po ng gobyerno mga kabida na sangkot di umano sa pag-aresto and then pag-turnover po mga kabida kay dating Pangulong Duterte dun po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. In fact, sa naging pahayag po ni Senator Amy, kabilang po doon ho sa posibleng kakasuhan daw, ito hong si Vice President Sara Duterte po mga kabida, dahil ho sa kanya hong partisipasyon di umano
doon po sa mga patayan sa Davao City nung siya po ay alkalde po ng naturang syudad, po mga kabida. Okay? Pero ang mas maugong po na pangalan, ito hong si Bato. Kasi si Bato po kasi mga kabida, siya yung chief implementer po ng war on drugs po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero as of now, okay, wala pa pong ganong dokumento na lumabas. At sabi po ng spokesperson po ng ICC po mga kabida, isang kaso pa lang po daw ang nasa kanila po ngayon involving a Filipino. Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kung meron man pong mga panibagong dokumentong ilabas po mga kabida pertaining to warrant of arrest, makikita daw natin yan sa mga channels po ng ICC, katulad na lang po ng kanilang website. Okay? At iba pang mga channels na pwede ho natin pagkunan po makabida ng mga impormasyon po. So, yun po yung panindigan po ng Senado when it comes to Senator Bato de la Rosa, at hindi po yan basta-basta aristuhin kung nasa loob po ng gusali po ng Senado ito kong senador, mga kabida. At one thing po, sa bagong alituntunin po na inilabas ng Korte Suprema po makabida pertaining to extradition po, hindi na po basta-basta arestuhin at kunin at dalhin po sa kung anong bansa po, mga kabida, ang isang Pilipino na naharap po sa kaso po, mga kabida, dahil sa bagong rule o rules ng Korte Suprema pertaining to extradition, kailangan mo nang idadaan sa korte yan. Okay? Ang korte na po, mga kabida, ang magdidesisyon kung ang arrest warrant po makabida na ilabas po ng kahit anong korte po sa ibang bansa, balido ba o valid ba ito o hindi. Okay? So, ang korte po ang magdi-decide kung pwede bang kunin po ng ibang bansa ang isang Pilipino dito sa ating bansa po makabida at dalhin po sa kanilang jurisdiction. Okay? Yun yung proseso po. Unlike ho sa nangyari po kay dating Pangulong Duterte mga kabida, basta na lang po kinuha, inaresto, kinuha, dinala po sa International Criminal Court. Okay? Kahit na po meron pong existing na provision po sa Rome Statute po mga kabida na kailangan hong idaan sa isang competent court po mga kabida ang isang arrested person. Pero hindi po ginawa po yun ng gobyerno po ng Pilipinas mga kabida. Sa halip, naka-detine po ito kung si dating Pangulong Duterte sa loob po ng I think 12 hours po sa loob mismo ng Villamor Airways po mga kabida. Okay? Hindi po pinalabas. At later sinakay po sa isang Gulfstream na eroplano papuntang The Hague, Netherlands. Pero ngayon, sa bagong ruling, hindi na po pwedeng mangyari yan mga kabida. Dadaan po yan sa proseso at hindi po sigurado kung ito turn over ba ito ng korte, okay, dito sa Pilipinas, doon po sa International Criminal Court. So, abangan natin yan kung totoo yan kasi meron pong mga haka-haka po na baka naman po totoo po ito. Okay? Kaso lang po, itinago lang po para hindi po makapaghanda daw ito kung si Bato de la Rosa. Alam naman po nila dating military po ito, military man. Dating police, dating chief PNP. So may mga connection po sa ngayon. Okay? Sa mga active members ng Philippine National Police o di kaya sa Armed Forces of the Philippines, So baka daw itinago lang po daw ito mga kabida para lang po hindi po makapaghanda daw ito kung si Bato de la Rosa. Kung sakali man po, okay, bigla hong ilabas ito pong warrant of arrest against him, mga kabida. So titingnan lang po natin to, kung ano po yung magiging precautionary measure po. I guess meron na pong precautionary measure ito kung si Bato dito, mga kabida. Baka naman po ina-anticipate na po niya, na talagang baka maglabas po ng warrant of arrest ito pong ICC, considering isa po siya sa mga kinukonsidera pong co-accused daw dito ho sa crimes against humanity, laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida.
So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po ngayon mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.